Sukad pagkabata, gakanta na siya. Singing was her way of life from one singing competition to another hantod sa nahimo siyang The Voice Teen Grand Champion 2017. Karon, kumusahon nato ang pagkanta niya sa iyang kinabuhi diri sa All Talks of Life. Andam na ba all? Ladies and gentlemen, Jonah Sukite. Hello, Tito. Kumusta? By the grace of God, okay kayo. Ay, ganahan kayo ko. Wapata nagstorya. I'm having goosebumps already. Nakita ta ka bata pa lang ka. I think you were just 7 years old siguro ng mga panahon, no? Until na nahimo na kang Voice Teens Grand Champion. O kabalo ka na isa ka sa akong mga favorite. Labi na ko natin mga events diri sa Davao. Pero John, I want to talk about your life. Ngano nahilig man kag singing? Bata pa lang gyud ko. Tama gyud to, Tito. 7 years old. Nakitaan gyud ko potential ni Papa sa singing. Hilig na gyud nako. I like to sing and dance. So, pagkakita ni Papa, grab dayon niya ang opportunity na i-train ko para maging isa gyud ka kanang professional nga singer someday. So, 2 years gyud ko nga wala gyud ko niya gipa appeal og competition. Training lang yun. And sa kato ng mga time, kay kanang hinay-hinay, na love pud yun ako ang singing. So, dito na siya nagsugod dito nga, ganahan na kay kung magkanta, ma-express man gud nako ako ang different emotions ba, pag magkanta ko. So, mao ko siguro ginaingon nila nga built-in ang heart pag magkanta ko. Kay siguro, dito gyud nako siya ma-express always akong emotions sa singing. So, kung ma-express nimo ang imong emotion sa singing, pasabot na bata pa lang ka, it's like play na sa imuha. Murag ana dito kay ang dula sa una is practice man. So wala koy kanang mga dula outside with friends, wala kayo ko ana. Ang always na kanang ano sa akong mind, sa akong system is kanang playtime gid ang kanang magkanta. Mag-warm up, mag-practice. Ang imong pagkanta playtime. Well, that's why you're very passionate when you sing. Kasi, di ba sabi nila na if you're like playing, that means you are passionate in what you're doing. Kaya mura lang magdula siya. It's nice. So, inga na tong feeling nimo. Siguro mo pud ang naging goal na kanang pag magkanta ko, mura na lang siya kanang dili ingon nga dula nga yaga-yaga. Pero ang goal ni Papa sa yung pag-train sa akwa is pag mukanta ko, dili siya halata nga I'm performing. I am showing my talent sa tao and I am kanang murag paminawa ko ninyo kay nakoy ingon. Like something ana na siya nagastorya. So mao tong goal. And gikan 7 years old before ka nakaabot sa The Voice Teens. Lahi-lahing mga competition sa lahi-lahing lugar sa Davao, Mindanao, Pilipinas. May isa kay naka-host ka. Yes, sa Tagum. I could remember that. Sa ano po, Little B Voice. Yes, Little B Voice. Yes, daghan na kaayo. Yes, daghan na kaayo. So, those times, John, when you were singing kauban sa imong family, lipay kay ka? Lipay kaayo. Mao pod ang among banding. Among banding. Si Papa nagakanta, si Mama nagakanta pod. Si akong sister, that time si Monique, kami paduha. So, mao gyud ang amo ang kanang bonding ba nga matapok gyud mi kay syempre busy ang life. So, yes. And kahit paano it help you kay naama mo yung mga gastuson sa eskwela, sa unsa that actually, time. ang singing gyud kay himo gyud siya kanang first kay syempre gusto kong mag-appeal og contest mga ana pero nahimo na siya work. Pagka ano. Pero it doesn't feel like work at the early stage of your singing career. Lingaw man siya Lingaw siya, okay. Then, niabot ang opportunity na ni-appeal ka sa The Voice. So, ano po, after ato, nag-appeal ko mga contest diri sa Davao, niya. Dili pa gito maujud ang kuan tito, nag-audition pa ko ikatulo sa The Voice Kids. Lagi ko nakuha. Okay. So, ano ko ba, nawadan ko paglaom. Yeah, kaya di ba sa kids, wala ka nakuha. Wala But when the Voice Teen arrived, dito ka nakuha. Dito na, onya, pagkakuha kay, grabe gito kanang ano kayo siya. Wala gyud pud
nag-expect ba? Wala ko nag-expect kay kato na time kay gitry na lang ako to audition kay i-try na lang. Pero wala na sa akong hunahuna nga makuha kay syempre tulo na ka Tulo ka wala- voice teens na wala kids na gyud wala, ko. sorry, tulo ka voice kids, Kids. ang wala gyud ka nakuha. Wala John, at an early stage, can you remember what age yung last audition ni mo sa The Voice Kids? Kids, kung tama akong pagka-remember, ang last kay sa Jansan Me, I was 11 years old. 11 years old. Unsang na-feel ni Jonah nung 11 years old siya na wala siya na kuha for the third time sa The Voice Kids? Kuan, maluya manggid ka. Luya kaayo kanang feeling na ingnon, 'di ba, after sa audition, ingnon man mo nga wait lang mo sa among call, siguro after a week kanana. Tapos wala ka gitawagan. Wala gid gitawagan, so na ko nga dili gid siguro for me. Pero that time, wala pa ka ni-give up. Sa singing wala po, pero sa katong pag-apilog The Voice, wala na gid ko. Murag dili na ka gusto? Dili na gid ko kay naano gid as a kid ba nga Na na murag- ay dream Na wala na dayon. mo-apil, Kay wala na kids, apil. okay. Tungtin, nga nun ni join pa man ka na, wala naman kapag paglaom dito sa Voice Kids. Ang dako pod gyud tabang ato na time is akong mama. Always gid ko niya ginakuan nga. Nak i-try lang kabalo man mi nga kanang nawala na kag paglaom ana pero wala may dautan sa pag-try. So ako pod ato masigo na ko yung ganahan. Sige. ma. Naminaw ka sa mama nimo, gi-try nimo. Yeah. Nadawat ka. Mm, Pagkadawat nadawat nimo, ko. kini pa gyud ang pinaka-importante, ang imong idolo na si si Sarah, dito pa gyud ka na sulod sa Gani iya ha, po. nahimo nimong coach si Sarah. Yes. What was the experience when nahimo nimong coach si Sarah? Kuan kanang dili ko makatuo mo siya kanang damgo lang gani nga dugay na human. Mhm. Kay katong syempre upat sila nagtuyok unya ang ako ag yung ice gid kay na gid kay Coach Sarah ba nga siya jud akong gusto Siya unya. gyud piliyon nimo. Grabe nindot kayang experience kay dili lang siya coach na makita like on cam nga ing ana siya. Kung unsa siya on cam, ing ana pud jud siya off cam. Very humble, very buutan gid kaayo si coach. So, ang iyang spirit ba nga ingana gani, bali na ma-adapt nimo as artist ba nga maging si Sarah gani humble kayo. Murag ana. Tapos Yes dapat po. ikaw po dili po ka masiya. Nya idol ako siya so okay. Ako Okay siyang kayo. So tinawag. it was a big moment. It was an awesome moment in your Yes, life, it was an tama. awesome moment. John, forward ni daog na ka. Unsang nadaogan nimo sa The Voice Kids? House and lot, onya, cash prize. So yun, trust Pila ang- funds, yes po. Cash prize na nadaogan ni John. Asa ako ma-remember, 1 million ang cash po. Tapos bahay. Tapos house. Saan mo pinili yung bahay mo? Dito sa Dili Davao. lang sa Davao. Tapos recording contract sa Yes po, sa Sa MCA that time. that time. Okay. Umabot si John na naka-release ng album. Then all of a sudden, boom, umuwi ka ng Davao. Yes, yes Bakit? po. Ang truth, Yeah. ang tinuod gyud ana is 2017 pagkadaog gyud. Before man gud mi nag-appeal gyud sa The Voice. Ano namang gyud kanang religious na among family. Unya active na gyud mi sa ministry. Kay Lord ana gyud ba nag-serve na gyud mi kay Lord. So always gyud naga-pray si Papa sa una na. Gina-pray gyud niya nga madaog ko. So gihatag ni Lord ang success. Nakabot ni mo? And then naman gud gyud mi covenant sa Ginoo that time dito nga once nga madaog ko dili gyud mi magpabilin sa Manila. Muli gyud mi mag-serve gyud mi kay Lord. Mao gyud to ang among covenant unya. Syempre kaning grabe ang kasikatan, grabe ang money. So nadugay na delay among uli. Naabot gyud mi 2018 sa Manila. But ako ato na time I feel so empty kanang murag di ba ginang gina ko si Papa ato na time nga di ba pa naatay covenant kay Lord nga muuli ta after The Voice. Dito na time si Papa pod na remind siya ba sa ihang covenant kay Lord. So nag-decide gid mi nga muuli pagka 2018 unya dito na nagsugod nga namang gihapoy mga invitations and kanang kasagsagan gud gihapon to sa kasikatan tito kay maski namin diri sa Davao halos dili ko kagawas kanang mga ingana na kuan ba nga ingana tayong artista. Yes, di ba? Nahimo pa kang endorser sa isa ka food chain, right? Yes, dito. Tapos, tinuod yun nga kung
wala gyud dili gyud ing anak ka strong ang imuhang spiritual life kay pwede gyud siya nga makawat sa I mean ma-turn around ang imong attention ba kanang Ma-defocus ka. sa mga mga butang. butang nga dili dapat dito imong focus ba. So mo jud to ang main reason nga nag-uli Uli ni. ka. O daghang nangita ato sa kuha nga asa Yes. naman Nga si sa kayo. Jonah? Nasa Manila eh. Nasa Manila tanan eh. So, naman si Jonah. niuli ka diri and your life change. Your life change kay niadto ka on a different path. Yes. Unsang path ang giadtuan ni Jonah that time? Pag uli sa Davao, akong gipili gyud nga path is katong gituuhan ako na path nga gihatag ni Lord for me. So, pero tungod sa ako ang young age, nagi confusion. Kanang confused kaayo ko kung unsa gyud nga path. And then gusto ko mag-serve kay Lord but naagid ang katong fame, naagid ang title, Ginatawag ka. naagid tanan kana ganing offer sa world. So nag-agi gyud siya kanang Battle. ganito. Chat sa kinabuhi. Okay, so kung ibutang na ko siya, Jonah, gikan sa imong pagkadaog sa The Voice team, na amoy commitment and covenant sa Ginoo, then you were reminded to go back to Davao. Pero that time na nibalik ka sa Davao, mura ka ginasayangan kay The Voice team John champion ko eh. Di ko basta-basta. And that started disrupting you and your relationship sa imong family. Tama ba ko? Yes, tito. What happened dito sa disruption na to sa relationship sa inyong family? So, nahitabo ato tungod sa confused ko and dili ko jud kanang anad nga mag-open sa ako ang feelings maski sa friends or maski sa family dili gid kaayo. So, nahimo siya kanang daghan og questions sa akong mind nga dili siya matubag. So, nag-create siya og murag kasuko or mga questions sa akong heart nga dili nako siya mapagawas ana ba. So niagi ang tuig, mga tuig nga ano gyud siya kanang kanang rebellious heart na ba. Ito gyud ang sugod dito kay kuan naman, battle naman siya sa kuha kay dili lagi ko gusto murag masayangan ko pero dili ko gusto mo balik. Pero lahi pod ang plan ni Papa for me. Kaya syempre as a parent, kay gusto siya kung unsay best for me. Tas kato na time kay dili na ko masabtan. Dili ni mo makita Hindi na ko makita. ang ginabuhat ni Papa nimo kay para sa imong kaayuhan. Yeah, something Kay like that feeling nimo na ang iyang ginabuhat sa imuha something na gina-deprive ka sa mga ubang butang. Tama ba ko? Yes, dito. To the point na nasuko ka kay Papa nimo, Nasuko jud ko sa ilang tanan. pati kay Mama nimo. Yes. Nahimo gid siya nga kanang grabe na akong pagrebelde. Nilayas ko sa amo. Nilayas Nilayas ka ko gyud. sa imuha. Ana na siya ka messy gyud and kana na time ha kay naga-church me, nagasimba me, pero dili gyud ing ana ka bugat and deep ang among relationship kay God. Ug imbis na sa mga times nga troubled me or nami struggles kay muduol mi kay Lord, nagapalayo mi. Ang feeling na mo kay So, murag naa ka sa simbahan, pero wala ang imong kasing-kasing wala akong sa heart. sa simbahan. And you went extreme, John. Yes. Gusto na ko ni i-share because this is a big lesson to Yes. the next generation, lalo na sa mga Gen Z. You went astray. Naglayas ka, giaway nimo si mama papa nimo, Yes. giblame nimo si mama papa nimo sa tanang nawala sa imuha, ang balay, Yes. nahurot ang imong kwarta, Mhm. o di basta-basta kay gi-live nimo ni sa Facebook Nag-live gid ko. that you really Pwede ran. mo ano. It's okay, John. Kay kabalo ka. I know na human na to, pero that time Yes po. I was very hurt. you were very hurt. It is, tinuod yun siya nga. Hurt people, hurt people. So, tungod kay hurt ko, maka-hurt ko glain, tungod kay hurt po ako ang family, na-hurt po ko nila. So,
Ah. Pwede mo hilak. Pwede mo hilak ay naatay tissue Dito. diri. Oh. That time, John, late ko kasi nakita eh. Late ko siya nakita. I was very lost yun, Yes. tito. Kanang, What was the emotions of John at that time? kuan gud siya. Kanang, dito na nag-sink in ba nga. Alone day ko. Ako lang day isa aning life. Kay, before to nga nahitabo nga, grabe na gyud ako ang reaction, nga gi-public na gyud nako. 2 years na ata nga wala ko sa house. Wala na gyud ko nag-uli sa akong family. Naglahi ko, tanan-tanan. Siguro sa first year kay it was fun kanang ngani di ay na ay Freedom! Ingana di ay na ay freedom. Tapos other people will make you feel that you are important. Yes. Diba? Yes. Unya, ingani di ay kanang na ay freedom, mao bitaw nga dili gyud dapat kanang ganing i-validate ang imong self because you are a victim. Kanang ana akong feeling sa una nga, biktima man ko. Kailangan ko ninyo masabtan. Ana ba? And ang akong wala nasabtan is, naman po hurt ang akong family. As naapod ko'y hurt that time. But dili na ko makita ang ilang hurt, nakafocus kay ko sa ako ang self. So, wala na ko nagtanaw straight ahead ba? I'm always looking na nga, ingani ang akong nagian, ingani ana. Moto nga. You played the victim. I played the victim nga. Kanang wala ang, dili ko ka-admit nga. Nakapasakit pud ko sa ubang tao. Labi na gid sa akong family, sa akong parents. Ug nakita to nako, John, and yes. amino nako that when I saw it, nataranta ko that nag-message ko sa imuha, di ba? Nag-message ko sa imuha that time. Honest? Sige, istorya daw sa ako kay that time. I called you, you poured out your heart, nasuko ka, na to the point ni Ana, ka, kuya, tito, nambalay na ako, nawala, ang gihaguan na ako, the very words ang gihaguan na ako sa The Voice, nawala tungod sa akong pamilya. Pero ni Ana ko, sige lang, John, kung pwede, i-delete nimo ang imong post. Daga na kito nag-chat sa ko dito, wala ginahong gipaminaw unya. Ngano naminaw ka sa aqua? Unsa man tong paminaw nimo sa aqua? Kanang ano to? Respeto lang? Ana, mo to kung gingon can I be honest. Sige daw, sige. You can be honest with me anytime. Hoy. Labag ito sa akong loob. Pag delete ako ato kay. Ano? Mura bag si Tito Rubik manggod ba? Sige lang musundod na lang ko kay Tito Rubik manggod murag ana lang feeling mo. Pero dili pa, wala pa, dili pa heart. Dili pa ready ang heart. Oh, wala, dili na gyud to makaya sa ako ang kasing-kasing dito nga hurt. Grabe gyud kay. Before baya ato kay pagka sa taon 2024. Last year February, undergo gyud ko kanang nag-under medication gyud ko tito kay ipa-psychiatrist gyud ko kay ana na gyud siya ka grabe gyud. Kay naga-self-harm nako. Aside sa naga-self-harm kay makapasakit apod gyud ko physically sa laing tao. So kanang tantrums nga kanang ginalabay gyud nako tanan. Makita man ako John, wala lang ko nagapangutana sa imo na ang imong kamot puno og scratches. Yes po at that time mao gyud na mga time nga mao gyud ang nahimo nako kanang gina-divert nako ako ang mind nga ingana. So naabot siya sa kung magsugod gyud siya, kung wrong gyud imong gibuhat sa sinugdanan. Walay changes or wala kay buhaton. Wrong gyud ang padulungan, wrong gyud ang iyang ending. Wrong yun ang Wrong ending. Very wrong. Very wrong. Pero John, that time that you were online ranting against your family, you never thought that it was wrong. That moment. Abi nimo tama imong ginabuhat. Yes, kay feeling man ako kay I need to validate myself. As long as kanang gusto man gud nako, murag nakoy gusto i-prove sa tao ba nga ingani akong family ako lagi ang victim, ako lagi ang kuan. Ako ang tama. Ako ang tama. Tanawa sila feel ilang gibuhat giabuso ko nila. Gi-take advantage nila ko sa akong pagkasikat. Murag ana ang dating. Pero something greater happened after that. Yes, dito. Unsa ang nahitabo? Dili gid ko kalimot ato. February 21. 2024. So, kato mo to ang date nga nag-live ko. Or 20? I think 20. February 20. Nag-live ka, nag-rant ka. Nag-rant ko and tanan-tanan nagyod. Unya,
I know man jud good dito. Maski kato magod na time kay gina-deny lang nako ba. But I know deep in my heart that I really need God. Dili lang ko gusto na mo surrender kay kabalo ko na if mubalik ko sa iya, mo surrender ko sa iya. Na yung mga things na I have to give up. Na dili na ako gusto i-give up. Okay. So, ang ana dili po nako ni siya ikaulaw na iingon ako nga ang katong mga things na dili na ako gusto i-give up is bisyo, barkada, uyab, boyfriend. So, mao na siya ang mga things nga murag feeling nako remedy sa ako ang pain, sa hurt nga ako na feels para sa towards my family. So kato nga time kay timing kaayo. Nay ni chat sa ako siya, hi gang. So kani sila ng mga tao kay grabe gyud ang ako ang pagpasalamat kay Lord sa ilang life. Dugay na gyud ni sila na friend sa among family nila papa. Pero nadugay na pud nawala ang communication, ang kuan kay ako man nagalikay sa ilaha. Kay I know manggod kanang active kay sila spiritually sa ministry and dili ko gusto. Dili ko. Dili ka gusto. Ginalikayan nimo sila John kay same reason, dili ka gusto magpakuhit sa Ginoo. Yes. Gahi og ulo. Gahi og ulo. Kay ingon ko, Lord, kayo pa man ako. Diha lang ka, dili pati kanin. So, I'll do this on my own. So same lang sa gisulti nimo na, sige, delete lang nako ni kay gisulti ni Tito Robic, ugma pwede pa nako ng load. Yes, so, pero nay ni chat sa imo na hi gang. Hi gang, ano siya, hi gang. And sa kadugayng panahon, pila ka kanang times nga gina-chat gyud ko ni ate, which is ang asawa ni Tito Ryan, si Ate Tin, Ate Christine. Gina-chat ko niya way back 2021, 22. Dili ko ga-reply. Tapos ginasin ra pa. Kay enjoy pa ka atong panahon na to na mag-uyab-uyab. Yes, dili gyud ako gusto i-give up. mag-usa. Kabalo gyud ko nga kanang kung mo surrender ko kay Lord. Unya murag I feel like dili pa man need i-surrender. Murag kanang Lord, i-surrender nako ni nga kanindot pa sa ako ang life. Or something ana ba i-surrender nako ni nga life, Lord. Kanang unsa day ka na klase ng Ginoo nga ipa-surrender nimo sa ako aning Gihatag nimo sa Gihatag nimo ako. na life. Gihatag. So you thought so. Diba? And you are talking about the couple. Ryan and Christine Relion Wala po of Soundtrack Recording Studios, di ba? So, wala gid ko kabalo pod ato kito nga ni. May reply nako. Nay ni daog sa imo na ni-reply ka. Katong feeling na dili na gyud nako kaya. Then when you replied, nakikita kasi. Anak ko, hi te, siya, gi-invite ko niya kaon, ba, so, nako tagom that time. Niuli gud ko, pagka tomorrow, niuli ko dito sa Davao, para i-meet si Ate Christine. Nag-storya mi, nag-pour out ako tanan ng mga, wala nako na storya, nga, kanang, sa ubang tao, kay, as I've said, dili jud kay ko hilig kanang mag-open up ba. So, na-open ako tanan kay Ate Christine, sila as a couple, naminaw yun sila sa Coadan. Dito ko natulog sa ilaha. Kato pagkagabi sa February 21. What happened that night? Grabe yun ang conviction and ang presence ni Lord that time nga. Nakaingon yun ko na, gimingaw yun ko ni Lord. And I know ba, ingon mo ko si Ate Tin, gang, gimingaw gid si Lord sa imuha. And kanang na-touch ko ba nga, ate, kayo, kanang, sa kung, at the back of my mind, ba kay, madawat pa kayo ni Lord nga, pila man ako siya gilikayan, o, maragana ba, niya, always ginabalik-balik natin na, kanang, grabe jug love si Jesus. Kay Jesus, wala gi condemnation. Imong past na mga mistakes, sins, tanan, mapasaylo gyud na ni Lord. Marag ana ba? John, na ko yung question. I want to be in that moment on how God and Christ really work on that very moment. Kay the day before, suko ka eh. We were talking on the phone, suko ka. Your words na sala sa akong pamilya na nawala, tanan. And during the time that you were there sa lugar nila Kuya Ryan nimo, maupod ang imong outpour.
Unsang outpour nimo sa Ginoo sa pagpagawas nimo og kasakit sa iya? Giunsa nimo pagstorya sa Ginoo? All Talks of Life would like to thank Cacao Culture, Ken Howell Multimedia Production, Vibe Multimedia Production. Unsang outpour nimo sa Ginoo sa pagpagawas nimo og kasakit sa iya? Giunsa nimo pagstorya sa Ginoo? First good ato is I decide. Ni-decide gid ko. I decided. Mao lang gid na siya. Decide. It has to be a decision. Dili siya based sa feeling, dili siya based sa masig unsa. Dito gyud na feel ako na nisugod og move si Lord tungod kay ni-decide ko nga mo surrender sa iya. So I was praying, suko ka kay ko nag-pray kay Lord. Unsang prayer? I want to hear that So, prayer. kato na time kay si Tito and si Ate, naagyod sila the whole time with me sa room. Unya nagpa-music may mga Christian songs, nga dugay na nako wala gipaminaw. Murag Giiwasan yun mo sa tanang iwasan iwan. gid ang tanan. So nibalik ang tanang feeling ba nga kato ganing katong kalami sa feeling nga murag duol kay si Lord. Si Lord. Nagapray ko na nasuko ko ako nga kanang yana pagid ko nga kanang gihatag man gyud nimo ni nagtuog gyapon ko nga si Lord ang gihatag ato ba nga mga problema. Mga problema. Unya kabalo bit gyud ta nga dili bit gyud mohatag si Lord og problema. So mao to nga ni anak ko nga sige kay di naman gyud nako kaya. I-surrender nako ang tanan sa imuha. Dili ko mag-effort, dili tanan. I-surrender nako tanan sa imuha. I give up. Di ba the following days na kay pangutana saya na murag Lord kung kini gid ang gusto nimo sa ako gai kog sign. Ano tito, katong time nga na-encounter gyud nako personally si Jesus. More on sa forgiveness gyud to sa akong parents. Okay. That time right after sabi nimo it was about forgiveness of your parents. What did you do after you heard the voice of the Lord of Jesus Christ telling you na pasaylo ang imong parents? Kuan dito, wala na ko sila gipasaylo tungod kay na okay na ako or nawala na tanang hurt or pain. Gipasaylo na ko sila kay I really believe in my heart na gipasaylo na ko ni Jesus. Gipasaylo na gid ko ni Lord. That moment, I really know nga gipasaylo na gid ko ni Lord and mo nang dali lang mag-release of forgiveness. Kinadawat man gud ako siya daan. Kay you cannot give something na wala pa nimo na-receive. So, by that time nga na-receive na ko ang forgiveness kay Lord, diha dayon. Kinsa man ko para dili na ihatag sa ubang tao, di ba? Labi na sa akong parents. So, sa una, mutugid ko anang trust the process sa forgiveness. Pero kato dyan na time, ningon gid ko, kung mutras ko sa process, manigulang na lang ko ani, di gina po mapasaylo ang akong parents. So right there and then? Yes. Nag-decide gid ko ni ana gid ko ila tito nga, tito, kung karon makita na ko akong parents, I will hug them gyud. Pasayloan gyud nako sila and mangayo po jud ko pasaylo sa ilaha. So mao gid to nga time tito nga naka-release gid og forgiveness and instant gyud na nawala gyud ang tanang kabug-aton, burden sa akong heart na for how many years kay Bit-bit niyo. dala na ako. Kumawag ito na time na nakaingon gud ko. Nakabalik na gud ko dito. Niadto gyud ka. Kasi lang ka John, pati ako gipahilak ko nimo. Niadto gyud ka kay mama papa nimo. Kato na time kay siguro mga after na ako mag-event ato na time, mga pila ka adlaw. Katong sa araw ng Davao. So, after jud sa akong event, nakig-meet gid ko kay mama. Unya. After nimo nag-run online, when you received Jesus Christ as your Lord and Savior, and you received the forgiveness sa imong kaugalingon, you were ready? Unsang nahitabo? Itong pagkita nimo sa Pag-meet mama nako. papa nimo.
Dili man gud separate kay ang separate man gud ang day nag-meet na ko sila dito kay si mama kay nagstay pod siya sa Tagum that time kay sakit So, akong kinsang lolo. una giadtuan nimo? Si mama. Pag adto nimo kay Si mama mama nimo. ko. Si mama ang nag-atadyo sa Davao. Ato Dito si- may igyapan ila Tito Ryan unya. Grabe explain ni mama sa mga nahitabo. Grabe nag-explain niya. Ingon ko nga ma, you don't have to explain man kay wala man di kagi gipasaylo tungod kay nakabalo ko sa sitwasyon. At gipasaylo tika kay love tika and mama tika. And I know nga kanang kung unsa lagi akong na-receive, mag-overflow. Kung unsa gyud atong ma-receive dito, mag-overflow gyud na. Kung unsa ang nasa atong heart, mao gyud na ang mugawas. So katong time nga puno ko pain, hurt, mao gyud ang nigawas, di ba? Niabot pa sa public. But the time that Katong time you na I was- remove all of those Yes. and exchange it with God's grace and love, maupod tong Mao gyud ang nigawas. nigawas. Kay Papa So, nimo. Katong kay Papa giato ginako siya sa balay. So, gibanan gyapon ko nila tito, ate. Mas grabe ako ang kakulba ato sa side ni Papa kay I know nga grabe pod ang iyang hurt. Lahi pod ang iyang hurt. Lahi pod kay Mama. Pag ato na ko lahi akong gi-expect kay ako kay kanang dili niya daw ato na ako ang pangayog pasaylo. Sige ko gingon sila nga basig dili po ko niya mapasaylo niya kanang ano gani kanang Thousand sa ganito, nita mo ganito. pagkita ninyo ni Papa nimo. Kuan kanang pag abot jud kay kanang gigakos ko gigakos ko niya. Oh, praise God. Unya kato na time kay iya pa kong gi-ask na mag-pray sa iya kay na siya ginabati sa iyang kamot that time nasakit kaayo nga taud-taud na gyud dili niya malihok. So gipa ano siya na gusto jud siya na ako ang moampo sa iyahang ano kay na feel gyud niya nga pagsulod pa lang kauban gyud na mo si Lord kay na gyud ang presence sa Holy Spirit. So kato na time kay blessed kaayo to na fellowship gyud dito. Wow. Unya nangayo kog sorry. Gidawat ti Papa kong sorry. Napasaylo na gyud ako siya. Even sa time nga wala pa sila nilitok og nak I'm sorry. Forgiven na. Forgiven na. Forgiveness. Yes, dito. And after that, ang next nimong question kay Lord Is kato sa ako ang sa imong career, 'di ba? Kasi Yes, dito. murabag Lord, unsang next step sa imong career? Lord, mubalik na ba ko sa pagkanta sa gawas kay okay na mi sa among pamilya? Pero ang word niya is to give it up. Yes. Unsa ang imong discernment that time? Ug unsa gyud ang nakasulti na Lord, di wa gyud koy mabuhat, maumaning sulti nimo. Unsang word ni Lord that time? Nami sa sakyanan ato na time nila dito, padulong mig studio. And then nag-story ko sa Facebook o kanang normal lang gud siya na kanang TikTok, sa Mm. tanan. Then ay nag-reply. Mm. Iyang reply is ang thought sa iyang reply is kanang i-give up. Mura kanang dili dapat ang imuhang isa ka tiil sa kalibutan, ang isa na kay Lord. Mura something nga nang thought sa iyahang ano ba. So na-offend ko, natarog ko. Uy, natarog na pod. Natarog na pod. So ni anak ko kay Tito, nag-rant ko kay Tito. Ako dili man na pwede Tito kay kanang ako man ng work anak ko. Nag-pray me unya gitagaan ko verse ni Tito nga. Dili ko sure kung asa pero something to nga kung naay tao nga dili mo kaon og pork. Ayaw na lagka og pork sa iyang atubangan. Kay pwede siya ma-stumble. So ing ana ang thought ba nga karon nga gina-declare na nako nga nibalik ko kay Lord. Ayaw na pagbuhat sa mga butang nga pwede nga naay ma-stumble nga magtanaw sa imo halabi na ako kay daghan gyud kay naka-follow or something na kay ana nakatutok. So ing ato ang message dili pa gyud ako siya madawat. Ko Tito na negotiable man ni kay mga ni ako life. Dili man siguro. Oo, langan, di ba? Lord. Introduction na ako sa imo. The Singing was your life, di ba? Ever since. But, But so inga na siya. unsa ang nadungog nimong voice sa Ginoo? Nag-pray gyud ko at that time. Grabe gyud akong hilak. Hilak siya nga kanang ganing ayaw lang Lord. Ana nahilak dito bang Hangyo. Lord. Hangyo. Ayaw lang. Kana i-give up na ko ang tanan. Ayaw lang. Ayaw lang ni gi-give up ginakuha ko ang uyab. Tanan gi-give up na ko dito. Kaya kayo na nabuhat gyud
the help of the Lord. Pero kadtog yun nga, butang gid katong career, kay marag dili man gid nako kaya, uy. Mo to nga. Nakoy na ni flash sa kuha na verse. But before that, ingon pag yun ko nga, Lord, pwede ko mga daghan nga sign. Kay, di ba first sign is katong naay nag-reply sa ako ang story. May nag-reply sa story nimo. Pag-abot sa studio, gi-remind ka. Tapos, dito. mangayo pag yung kagdagang sign. Ano ko sila, samtang naghila ko pa, pwede mangayog daghan pa ang sign, Lord, kung tinuod, gagagay ka ni sa imo na conviction. Ano ko. So, unsa ang sign gihatag sa Ginoo? So, pag uli ato tito, nag-pray na sad ko, pag uli dito ila tito, nag-pray na sad ko, nag-flash nga verse sa ako makita gid ako siya nga Matthew 16:4. 16:4 I think. Unsa ang nasa Matthew 16:4 tung nisulti ka kay Tito Ryan nimo nabasahon nini? Ang nakabutang kay, you wicked and adulterous generation looks for a sign. Looks for a sign, but none will be given but the sign of Jonah. So, mao to siya. Grabe gyud. Again, ulitin natin. Wala ako kabalo sa ako ang buhaton nga marag Unsang pangalan nimo? Jonah. And that verse was the answer of the Lord to you, John, without you knowing that it's for you. It's like That in God the- is talking to me gyud directly ba? Nga, That- naagay dayon siya reply nga. Ingana siya kaduol sa ako nga. But more to that, John, what I could see right now, John, kay diri man good sa generation nato right now, sa social media generation, which you have undergone. Yes. Igawas tanan, transparency, Ipakita tanan. ipakita tanan, Yes, I've been nagibuhat nimo. But at the time that you gave up your life for Him, ang gihatag sa imo sa Ginoo, dili basta-basta, but a responsibility that in your generation, in that adulterous and wicked generation, Looks for a sign. looks for a So sign. gyud na karon kanang mangita Nagibuhat sign. nimo, nangita ka, pila ka sign. Ano, di ba? Ano ko pwede ka nang mangayog, daga na sign. I-comfort ba dyan ko ni Tito? Ano siya? But in, Okay lang, but sige, in yun, the ganun. end, ang word na gibutang dito, but for, No one will be given no one will be given but the sign of Jonah. And except the Except sign of of Jonah. Yes, and sa Bible, we all know nga ang katong story ni Jonah. Jonah. Is about disobedience. yes. So, hadlok ko. Kasi you became Hadlok ko. disobedient, Yes. o ang pangalan ni mo, Jonah po. Yes. So when Nahadlok you ko. ask for that sign, yan ang sign na gihatag sa imo. Yes. One sign lang yun. Unsang respond. Lord, wala kayo mahimo. Ako ni surrender sa imo ha. What happened after you surrendered to God? Ano tito? Dili man gyud selfish si Lord. Dili man gyud niya ipasurrender ang mga butang nga gihatag niya. Dili siya mag-make sense. Ang gitan-aw gyud ni Lord is ang heart. Yes. Kung ready ba ka, i-give up ang pinaka-importante nga maskin gani tungod sa iyang pinaka-importante wala nimo na huna-huna nga pati ka na need mo i-surrender. Need ini mo i-give up. So dili jud selfish si Lord. Gusto lang niya makita if Ang ready heart, na ba? Kung tinuod ba gid ang imo? Yes, and ready na ba? Prepared na ba ang atong heart para mudawat ana nga blessing? Kay usahay baya ang blessing, though nindot kayo siya, pero sometimes it can lead sa kanang wrong way. John, mangutan ako sa imo karon. 'Di ba? Surrender your career, mao tong abi nimo. After a while that you said yes, nawala ba? Wala, tito. Wala. Kabalo ka, tito, the moment I said yes, wala nawala ang akong career, ang ako ang singing life, na-preserve ko. Gitarong lang dahil ni Lord. Kaya na-realize na ko nga, dili man ay need nga kita ang mag-adjust sa world. Kita ang mag-adjust sa ilang ways. Pwede man di ay ta mukanta, manginabuhi, mag-work, pero naagi hapon subay sa
plano ni Lord ug sa iyahang ways. So if somebody will get you to perform, anong kaibahan ng performance ni Jonah ngayon at saka performance ni Jonah dati? Ano tito? Sa song choice. The choices of song? Yes, sa outfit. Sa personality, Yes. how you present yourself? Yes, and sa suot pod. Mhm. And then, the way ko magstorya, the way na ko siya i-deliver, unsa, it is very important magud kung unsa gid ang akong maingon sa stage, kay pwede siya magtatak sa tao. So, karon mas grabe na ang responsibility nga ako ang ginadala-dala, kay ginatanaw ko sa tao as naiuban nag-look up sa kuha. Mhm. So, importante kayo ang kanang Para dili mas tambol ang ubang yes, tao. yes. So, na ako'y gustong buhaton nun, John. I know one of your winning pieces is I Believe I Can Fly. Pero kung karon nimo kantahon ng I Believe I Can Fly, unsa ang mahimong meaning niya? Sa una, kay ni-believe gid ko nga makalupad ko tungod sa akong own nga kakayahan. Pero karon kung ako na siyang kantahon, I believe I can fly. Ang kato ganing wings, tungod kay makalupad ko, it represents Jesus. Nga kung wala to, dili gid ko kalupad to eh. Dili gid siya dito. Kay sa una katong own strength akong gigamit, nitugpa ba ako. Wala na ka-sustain. So, karon kay ang wings nga reason nga makalupad ko si Jesus gyud. Kay I believe that Jesus never fails. So, No matter how many times you stumble. yes. Jesus never fails. Kasi even though gani we are kanang unfaithful, He remains faithful. John, So, I want to hear how you will sing I Believe I Can Fly, the chorus, in a form that Jesus is your wing right now. makahila ko naman dito. Bear with me. Okay. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar and see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. John, I would say I've seen you sung that song a lot. But it's the first time I saw you sing it in a worship way. And that's all glory to God. Sorry to God, Tito. Pati ako, naiiyak ako sa'yo. Na-feel nyo yun? Na-feel nyo yun lahat? But I would ask you of one thing. Kung meron kang panghahawakan na quote, mantra, or verse, what would that be? So, the moment nga na-encounter na ko si Jesus last February 2022, ang verse gyud nga until now, and I believe nga hantod sa kahangturan ako ag yung gunitan is Proverbs 1:7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, and fools despise wisdom and instruction. Na ako'y na-realize dito, nga dugay gid kay nako na-realize sa akong life. Ang love para kay Lord, kabalo man gyud ta, tanang tao na man gi-love kay Lord, dili man gyud na siya mawala, kay dili man ta mabuhi kung walay love. So nagitay love kay Lord. Ako na man gyud gihapon akong gugma ato kay Lord. Pero ang nawala sa ako ato is ang akong fear of the Lord. Mao din ay pinakadelikado nga mawala sa usa ka tao. Kay once mawala ang imuhang fear of the Lord, Kahadlok mawala sa ang Ginoo. imuhang commitment, ang imong submission kay Lord. Apil mawala ang protection, preservation, ug ang plans nga giandam unta ni Lord for you. So,
makaingon ko nga gunitan gyud nako na siya kay dapat dili gyud mawala ang atong kahadlo kay Lord. Kay siya lang man gyud maski yung sao natog ingon nga kanang kaya nato, believe in yourself. No. Grabe ka. Believe gyud kay Jesus. Grabe ka inspiring, John, and it's very timely for this generation because this generation labels themselves so much. And they are labeling themselves so much. Kay tama to. Ako po, Because dito. they thought they are very entitled to label themselves. Because Kanang love yourself. because they gave up their fear to our Creator. Yes. And sometimes, makalimot ta ba? Once we're labeling ourselves, nakalimot ta, nabag-o ta, nahimong mga label sa atong kaugalingon. Tao ta. Yes. Tao ta, and before ta nahimong tao, gi-create ta sa Ginoo. Yes. And gusto gyud kay nako niingon nga kuan dito ba kay this is very important og convicted kaayo ko nga i-share gyud siya labi na sa atong viewers. Heart is the most deceitful thing gyud sa kalibutan. Sa tanan-tanan heart gyud. And sometimes deceiving gyud nga moingon ka nga love yourself, value yourself, validate yourself. Well, if Jesus is in you and naa ka kang Christ, you don't have to do those things. Kasi Jesus ang mubuhat ato for you. He will love you. He will value you. He will validate you. You never have to do it on your own. Kay kung ikaw mapakyas man gyud ka. Kung always nimo tan-awon i-love nimo imong self, i-value nimo, mapakyas man gyud ka, and you will never find kanang love, value, validation nga sama sa mahatag ni Jesus. Kay ma-fail man gyud ta tanan, mapakyas man gyud ta tanan tao, and if mo focus ka sa tao, mas tambol gyud kag apil. And you can only find it when the truth is in you. Yes. And the truth in you, for you, Yes. is Christ. Christ. Because you have experienced that. Kung gusto ma-remember ng mga tao, ng mga followers mo, ng lahat ng tao, si Jonah, anong gusto mong ma-remember nila sa'yo? I want to be remembered same kay Abel nga maski katong namatay na siya, ang iyang blood naga-speak for justice. I want to be like that nga maskin og wala na ko diri sa kalibutan or mga pila na ka generations, pila na ka years ang moabot, ang akong testimony mag-speak gyud kung unsa ka maayo si Lord sa akong life, and it will be a testimony gyud nga ma-look up, matanaw nga example sa mga tao sa akong generation karon nga if naa kay faith kay Lord, dili na siya kailangan nga kana ganing imong sarili ang imong tan-awon, imong own strength, imong nabuhat kay Lord, dili siya. Makita gid ni Lord kung unsa jud ang sulod sa imong heart. And if kung i-prepare nimo ang imong heart, i-offer nimo kay Lord, si Lord ang mugunit sa imong heart, sa imong life, mao gyud na siya ang pinaka the best nga decision nga ako nabuhat sa ako ang kinabuhi. Hantod karon og sa umaabot pa gyud dito. I believe that, and mutuog gyud ko ana. Wala nagilain pang making best decision nga akong gihimo o mahimo pa kana nga gi-offer na ko ang akong life. Tibuok gyud kay Lord, and I'm gonna serve Him for the rest of my life. 5 years from now, asa na mo makita si Jonah? Singing for the Lord. Singing for the Lord, sharing testimony sa kung unsa ka maayo si Lord, kung giunsa niya pag-transform ang akong life. I've tried nga ako ang mobago sa akong life, but I failed. The only kuan lang gyud nga naging successful na baguon akong life is si God lang gyud, si Jesus lang gyud. So 5 years from now, I am praying and hopefully naagid ko kay Lord. John, thank you for being here. Guys, we have heard Jonah. The awesome life lessons na nahitabo sa iyang kinabuhi.
boils into one: faith. And not just faith in other things or yourself, but faith on the higher being, the one who created us, the one who gave us our very life, and that is God. Hantad sa sunod na Awesome Talks.